Good morning mga katrop. Ito, maaga na naman tayong nagising para magluto ng pagkain para sa bukid. Kaya nagluto tayo ng kanilang almusal. So itong dalagang bukid. Tapos, ito, nagluluto naman tayo ng sinakbet. Gulay naman tayo ngayon. Ano lang natin yung sahog na baboy. Takpan muna natin. Tapos, ayan, may kamote siyang kasama. Tapos, ito. May hagod, talong, okra, ampalaya. Yan naman ang ating kasama sa pakbet. Nakaluto na rin tayo ng kanin. So, ayan. Dalawa siyang kaldero. Ayan po siya. Ayan po siya. Ayan, nilagay naman natin yung kamatis. So, gamitan natin siya ng tagoong isda. Yan, nilagyan na natin yung kamote sa tagoong isda. Yan, at pag-ibig natin. Yan, nilagay na natin yung mga kasamang gulay. Papakaluan na lang natin muna para maluto na siya. Yan, ito na. Yan na mga katrops, konting luto na lang siya. Okay na. Yan na ang tanghalian nila. Nakaluto na tayo. Ay. Tapos, ito yung dalagang bukid. Yan yung almusal nila. Naka-ready na lahat. Luto na tayo, mga katrops. Mamaya, prepare naman na natin siya para lagay sa isang lalagyan para pipit-pitin na din siya papuntang buo. Para naman po, hindi puro karne sa isda yung ulam nila. Sinamahan naman natin ng buo. Ito na, naka-ready na. Tapos ito yung kanilang, ayan. Nakalagay na siya. Dadali na lang sa bukid. Naka-prepare na talaga. Meron na silang mainit na tubig. Tapos ito yung mga paggamitan nila mga plato. Tapos ayan. Dalawang kalderong kanin. Saka yung ulam. Tapos ito yung dalagang bukid na ulam nila. Okay na. Good morning po sa lahat mga katrops. At ayan, nagagayak na po ng pagkain si Miss Katrops. Pinakbet. Ano yung isa? Dalagang bukid. Dalanang bukid. Naka nang iyak. Ming. Ginagayak lang po. Ayan mga katrops, maagang blessing, umaambon. Ayan yung ating mga dadalhin sa bukid nakagayak na rin. Ayan yung pagkain, yung gasolina, yung tubig. Ayan.
Yan yung ating dadalhin sa bukid ngayong araw. Umauna na sila Tol na Ariel doon dahil tayo may kausap pa tayong tao na para ma-flex natin yung mga lupa na binebenta dito sa may bypass. So malapit lang din naman dito sa amin. I-go na natin. Sayang naman nung money natin merong magkagusto. So ayun, kumita tayo kahit konti lang. So yun, mga kasama natin doon, mga kuya o mga kasama natin sa Agila. So ayan, palusong na ng bukid si Tol na Ariel. Dala na rin yung mga gamit dahil tayo nga nag-uusap tayo sandaling tao. So hindi na magtatagal yun, matagal na yung kalahating oras doon, baka wala pa. At pagka dito na tayo didiretso. So ayan mga katrops, papunta na kami rito sa bahay ni Kuya Ace. At kasama na natin si Kuya Baste. So pakikita ko sa inyo yung lote rito. At sa may mga magkakagusto, mag PM kayo sa akin o sa kanila. Mamaya kukuha natin yung mga Facebook nila para pwede kayo mag PM sa kanila. At pwede rin po kayo mag PM sa akin. So ito pong mga inaalis na to is kompleto ang papel. Yan, wala po kayong problema pagdating sa papers ng mga lupa. So yan mga trops, bali papunta na tayo dun sa sa lote na check natin kung papasaba sa ating mga viewers. Ayan, saka doon sa may mga naghahanap pa ng mga lote na nagme-message sa akin. So tingnan nyo to, baka magustuhan nyo. Okay. Naman sila. Ito po papunta ng ito po lugar na to, Santa Ines. Ang susunod na baryo po nito is Sinipit. Ayan. So dito po yung daan ng bypass. Katrops. So yung bypass. So mga katrops, kung may makakakuha man, dagdag income. So meron dyan, may lote dyan, meron dito. Tingnan natin nandito mga katrops. Mamaya ako pakikita yung nandun. Bale, ano yata to? 3 pwesto. Ayan o. Ang mga naman nila rito, palay. Puro palay. So ito yung daan nung unang lote ng ating pupuntahan. Yan, puro rito palayan. Ito lang pala yung rough road. Pagdating doon, sementado na. So ayan mga katrops, ito yung isang lote na unang pinuntahan namin dito sa may barangay Sinipit, nasa tabi ng daan. So ito kasama tong may piece pan siya na maliit, tapos meron siya pagtatayuan ng bahay doon sa may harapan. Kasama rin itong bali diretsuhan siya. Ang sukat niya is 2.4. So ayan yung katabi niyang lote, mga nakaka-subdivide no. At yung price nito sa mag-PPM, sabihin ko na lang po sa inyo kung magkano yung price niya. Ayan, kaya doon sa mga gusto pong bumili ng lote o magpupundar na ng lote, PM na lang po kayo sa akin o i-refer ko po kayo kay Kuya Baste about po dun sa mga price nila. Complete title to kuya. Okay po sa papel. So ito kuya, mga kuya, mga katrops, mga ate,
ano po siya, taniman po siya ng palay. So pagdating pala dun sa dulo niyan, meron pang umiskwala saka dumiretso. So dun daw po sa dulo niyan may daan din. Ayun, yung pinaka-way na yun, papuntang Ngaran. So walang problema sa daan, nakatabi. Dito naman sa harapan, nakatabi sa main road. Halos mga 50 meters main road na. Pero sementado rin yung daan. Yan po yung una nating tiningnan dito sa ano to, Barangay Sinipit po ito mga katrops. Titingin pa rin tayo doon sa pangalawang lote na ituturo nila. Dito tayo sa Manggaray, sa may tubo na yun. So ayan mga katrops, ito ang sukat naman nito is 1.3 hectares mula dito hanggang dito sa may mangga. Ayan, meron na rin nakatayong deep well, pero nakatutok din siya sa irrigation, tapos okay din yung daan. So ito mga katrops, ang asking ng lupa rito 1.3 hectares is 3.3. Ayan, yan po yung asking. Puro mga sinasubdivide na yung mga lote rito. Ayan mga kasubdivide na. Ito mga katrops, sa mga may gusto, ito naman hindi naman sa pilitan, pinapakita ko lang po sa inyo para po doon sa mga gustong bumili o magkaroon ng lote o bukirin. So ito po yung isa, bali sa may Barangay Sinipit pa rin po ito mga katrops. Nakatabi po siya sa daan, tapos irrigation. Ayan, unaani na po yung mga palay dito. So ayun, ganun nakakalaki ang presyohan ng lupa rito mga katrops. Direct pa sa may-ari yun. So yung 3.3 naman na yun, asking lang ng may-ari yun. Nasa pag-uusap nyo pa yun kung maibabawasan nyo pa. Hindi naman tayo kagaya ng mga kasamahan ko, sabi ko nga sa kanila, tayo maghahangad ng malaki na tama na tayo sa porsyento na 5%, okay na yon. So sa dami, ayan, kagaya ngayon 5 kami rito, di ba? Ayan mga katrops, ito yung bukirin na sementado. Ayan. Nakakatutok sa irrigation yung may mga lote rito. Ayan o, irrigation. Bali may titingnan pa tayong 2 lote. Ayan, bago tayo makalusong sa bukid. Ayan, meron din dito. Nakatutok din sa irrigation. Ang gagandang pwesto. Ano naman to? Palayan. Mga bukirin. Ano sukat ko yan? 2 hectares. Ayan, 2 hectares. Ito mga katrops, napakagandang lugar, napakagandang lote sa mga gusto magpalay. Walang tutok sa daan, sementado. Tapos ang irrigation na ayan lang. So bali andi sa kabila, nahati lang yung lote dahil dito sa may daan saka sa may irrigation. So nandito yung 4,000. Ayan, total po. Ayun, isang titulo lang. Nandito yung 4,000, nandito yung 1.6 sa kabila. So puro pala yan to mga trops. 4.5 yung unang presyo, tapos tinawaran ko lang. So ito mga katrops, ang price dito is 5M. Bali nasa 2 hectares. Ayan, yan ang price po nila. Ayan mga katrops, sinipit pa rin to. Bali yung 3 loteng pinakita ko sa inyo, dito lang din sa Barangay Sinipit. Kabyaw pa rin.
So ayan mga katrops, ito yung inaabangan nyo, yung sa may tabi ng bypass. So tingnan natin doon kung papatok sa inyo mga katrops. So ayan, dito na po tayo sa may bypass. Ayan, meron na rin ano rito, gasolinahan. Nagtayo na ng gasoline station dito sa may bypass. So ito po, nasasakop na po ito ng Sur. Pagka po dumiretso kayo rito, ang labas po Gapan. So ayan mga katrops, ito yung sa tabi ng bypass. Ayan. So dati mura lang nga yung mga lupa dito, pero ngayon talagang dahil nagkaroon ng bypass is tumaas na. Kaya ganong ano. Mabali ito mga katrops, ang sukat nito is 2.6 hectare. Ayan, magmula rito hanggang doon, tapos merong karsadang ginawa sa may gitna. Kakabila pa ron hanggang doon sa may kabila ng mga puno, yung 2.6 na hectare na kanilang ibinebenta. So ayan, doon sa mga magkakaroon ng idea o magkakagusto dito sa lote nasa tabi ng bypass, marami kasi dyan yung mga lalo na magagaling sa pagninegosyo, kagaya ng mga commercial na sukat. So eto na, andito na rin mismo sa may tabi nga ng daan. So alamin natin dito kung magkano yung price na ipabagsak. So itong nandito sa may tabi ng bypass, ang price nya is 7 million. So yun yung asking nung may-ari mga katrops. So ganyang kalalaki ang presyuhan dito sa tabi ng bypass. 2.6 hectares, 7 million. Pero sabi nung isang kasama natin hanggang 6.5 baka madali yan. Kaya dun sa may mga gusto na nakapagpundar ng lote, lalo na sa ganito kagandang lugar, mag PM na lang po kayo. Ayan, PM lang po at ako sasagutin ko na lang po kayo kung ano yung detalye. Kuya, okay yung ano nito? Okay naman yung mga papel nito, di ba? So ayun, maayos naman ang papel nito, kompleto. Wala na kayong intindihin. So ayun, bali 3 hectares pala to, may humiwalay na sukat. So tingnan natin. May humiwalay palang sukat ito doon sa may pundaran. So ito pala yung kapupunan ng 3 hectares. So nandito yung 4,200 kaya 40 na sukat, nakasamahan nung nandun sa may tabi ng bypass. So actually ito pa rin yung bypass, nakadikit pa rin siya. Kaya sa mga, sabi nga po sa inyo, sa mga gusto ng lote at gustong magpundar, ayan, lalo na dun sa mga nasa viewers natin na nasa ibang bansa. So pwede po kayong kumontak at pwede nyong papuntahan dun sa mga kamag-anak nyo o kapatid nyo para po masilip din nila yung mga site. At kung meron man po silang magustuhan, so ayun. So ayan, dun sa 3 hectares andito yung 4,000, andun yung 2,600. Ayan, so nakatutok pa rin sa daan na traps. Nakatutok pa rin siya sa bypass. Ayan, may irrigation, nakatabi rin sila. PM na lang sa may mga gusto. Kayo po mismo yung itututok ko sa kanila para po kayo yung makakapag-usap. Kaya mga katrops, papatayo na lang mga kwan dito sa may bypass. Parang mga gagawin to subdivision.
katraps, bili muna tayo ng merienda para doon sa mga nagtatrabaho. Yan mga katraps, sa ngayon po nag-uhukay tayo. Okay na natin yung gilid. Dito naman tayo. Parang Carlo, nagkakalat na ng punla. Pero meron ng patabay butas niyan? Okay. Mga pataba na yung ano. Okay, puro butas muna ako. Butasin ko muna ng butasin to. Kabali, ito palang natira nating dayos na hindi na butasan is 13 dayos. Tatlong dayos na tayo. Pang-apat na to. Si parang Carlo tumatanim na. Yung motor ni Tol Nariel na ano pa, na sira, ayaw humila. Papalitin yung lining nun. Sabi ko mamaya makapananghali dalhin na sa ano, sa pagawaan kasi nga mga katrops, pinangahakot namin ng semento ng mga gamit na gagamitin dito sa Lin Farm, kaya gamit talaga yung kulong-kulong niya. Mamaya idadali na lang sa pagawaan yan para mapaayos at may magamit tayo rito. Ang apat na dice na natin to. Ano kakain natin na to? So pag nangyari ito, siyam na dayos pa yung sunod-sunod na yan. Tapos tatanim na si paring Carlo. Konti na lang. Konting tiyaga na lang. Yan, pataba. May raraos na rin to. Meron pang ilang daan yung punlaro pre? Mga ilang daan pa? Mga 200? Marami pa rin to. Ilang dice pa to? 12? 12 no 10, 14 yan. 14 140. Hindi, ang estimate kong sosobra dyan nasa 50 pang palit doon sa mga may hinang ano, puno. Di nan kasi may iwasan yun. Kung minsan yung iba pag natanggal sa plastic maglalagas. Yan, tayo lang muna yung nagbubutas ngayon kasi parang Carlo tumatanim. Naka-6 na dahis na tayo. Ay. Ayan. Tingin pang ano lang, konting tiis na lang, nararaos na yan. Si Bantang Vlog andun ha, naghuhukay ng ano, Poso Negro. Ito naman tayo. Konting tiis na lang. 1, 2, 3, 4. Inom muna tayo. Okay
nakasyam na dayos na kagad tayo. Talagang pinuspos ko na hanggat dumadakot yung ating mga kamay. Bira. Yung kahapon talagang sakit na, ayaw nang sumaldak yung kamay ko. Ganong nilubayan natin kahapon. Sabi ko nga, pag napahinga na okay na naman. So kahapon yung mga prutas nadiligan din ni paring Carlo, yung nandun, yung mga mangga saka yung kalamansi rito sa may dulo. Mamaya didiligan naman natin yan. Mamaya naman yung dilig, nakaka-traps. Babalikan namin. Tapos na lang. Dadalhin nyo yung motor doon pagkaring kumain. Tapos iiwan nyo ron, Iwan namin doon. babalikan nyo na lang mamaya. Tatawagin na lang namin kung tapos na. Tapos babalikan na lang namin. Pasi kulong-kulong yan eh. Oo. Dito banday lang yun. Mamayang hapon, pag nagkataon, ay iwan yung mga gamit dito natin. Kaya hindi nagawa na. Gagawa kaya kagad. Marami raw nagpapagawa ron eh. Sa Vicente? Oo. O di, hanap kami ng ibang ano. Na libre. Ne. May libre kaya sa panahon ngayon. Hindi, yung libre. Libre. Libre gagawa. Akala ko libreng gawa. Pare Carlo! Dito na, kumain na! Kaya muna. Tanghalian na, tanghalian. Ay, mga katraps. Ito na lang. Saka yung kabila. 2 dahis na lang. Tayo makakaraos na. At paghakot na tayo ng punla. Pala yung ano pa, sa dulo. Isang diretsong ganun. Pero sandali na lang yan. Oras na mayari ko to. So yan. Birahin na natin. Ay.
mga katraps, yun na lang dulo na isang diretso pa. Okay na tayo rito. I-rouse na natin itong nandito. Yan, tapos ng butasan nyo. Yun na lang pinakadulo. Ganuhan natin ng ano, sukat. Ito na lang. Just ka. Nakaraos na rin tayo sa pagbubutas. Ay, ngalay na naman kamay ko. At least kahit paano nakayari na tayo. Yes, pagbuhukay niyan ng mga palamansi. Ngayon kung may sosobra pa tayong punla, sisingitan ko pa dito kahit sa gilid, kung saan pwedeng makasingit pa, kung saan po pwedeng tumanim, sisingit na natin yung mga natira. Si paring Carlo, siya yung nagpapatubig. Tutulungan ko munang magkalat ng ano, ng mga punla. Ayan. So yung natir natin punla rito, yun na yung mga kukunin ko. Let's go! Kalat naman tayo ng punla. Ang bilis matuyo nung ano, lupa. Ilang araw na naman yan, patubigin na naman. Pero yung mga kalamansi, naka ano na, naka recover na. Yan, may nakakadkad ng punla. Ito na lang yung wala. Bali 3 6 9 12 14 15 15 punla pre, 15 punla pa, 15. Ay, nakaubos ko na yung nandun. Wala na. Yun lang nandun sa isulok. Inom muna tayo ng tubig. Yan, tayo ilalamunan ko. Di ba may punla pa rin sa may tabi ng semento? Oo, para dun yun eh, sa may gilid sa sudya. Ayan. Tapos bibilangan natin muna dito para makuha naman natin yung punlaro na nakatabi para dito sa gilid. Ayan, wala rito yan eh. Ayan, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 puno naman tong nandito. Doon na lang natin kukunin. Okay, si puno na lang yung kulang. Sabugan na rin ng pataba ni paring Carlo yung butas para mataniman na natin ang kalamansi. Yan, halikin na natin lahat ng punla. Sarado na rito. Ay, may tira pa tayong punla ron. Pamalit yan din sa mga posibilidad na mahinang klaseng puno rito. O pagka na-spray na natin ang pandamo yan, doon natin makikita yung lahat ng mahihina niyan. Papalitan na natin kagad para dire-diretso yung ayos ng mga pananim. So ngayon, yun na, tatanim na lang natin to, itong nandito. Yan, tayo mga karaos na. Nabalibagan na rin ng pataba ni paring Carlo. Tanim muna tayo mga katrops.
ayun, galing lang kami nagmerienda ngayong hapon. At dumating si si Manchaga. Ayan. Tumakas sa tindahan. Ayan. Nagtatanim na lang ako ng 6 na dayos na lang yata o 5. Yung sa gilid dito, mayroon na rin natin tamnan. So ayan, nakahabol si Manchaga official Umabol dito sa ating tanimin. Ayan. Para may-ari ng ako yan. Hindi makatakas doon sa tindahan. Matali na lang. Oo. May sasara naman na ngayon. Ay. Ayan na lang yung tanimin na uway ko, kinagkarang ko na ng punla. Ayan na. Meron na lang. Landais bere. Sa 2, 3, 4, 5, 6 nga. Buhain mo muna. 6 na tayo. Napuro tayo ni paring Carlo. So dito lang pala mayayari. Kung alam natin dito mayayari dito na natin tinamnang kaagad. May tubig yung pagkatin. Wala tubig. Wala na lang ka. Alin? Ala, isa lang yung hindi nakatanim na yun. Patitik-tikin lang yun. Tapos tatanim na isa na yun. Nakaraos na. Nakapinis na. Nakatapos na. So pagka nakarecover yung mga kalamansi, papadayos naman natin sa gitna. Tapos ito kung baka hinar natin yung daan tubig niya, papaluwangan. Pagka na siya, okay na yung kalamansi, masisingawin natin para mabilis mo recover. Mabilis siyang magsanga. So yun mga katraps, bali wetayin ko lang yung mga sasahurin nila ordinary yung mga tao. So totally wala naman tayong dalang pera dito. Nasa bahay dun kay Mrs. So inista ko lang kung magkano yung sasahurin nila para mamaya abot natin sa kanila. Bali yung labor isang sentong kasi Lunes hanggang Sabado. Tapos yung isa bali nakalimang araw lang kasi hindi pumasok nung isang araw yon. At may inasikaso. Tapos tol na riyan 6 na araw din. Bali sahod nung labor is 500. Ayan. So siguro naman hindi na garabyado yung labor doon. At si Tol Nariel naman is 700 ang sahod niya, yung mason. Libre naman sila pagkain saka merienda. Dito naman tayo. So alam niyo naman, right sa probinsya malaki na yun. Bali yung palang isang labor dito, si Ken, pamangkin siya ni Kuya Jeff. Hindi lang siya sumama sa yung isang araw gawa nung inasikaso, may inasikaso yata. Hindi ko alam kung video nila, parang ganun.
sahod ngayon is 9,700 sa kanilang tatlo. Tol Nariel sa sahod ng 4,200, si Ken sa sahod ng 2,500, si Meltong Vlog sa sahod ng 3,000. So sila paring Carlo, pagdating na lang nila sir, saka na lang nila abutan. Ayan, saka para kasi si paring Carlo nung minsan naabutan ko na rin, pero sabi nga ayan, kagaya niyan, katulong natin si paring Carlo dito sa kalamansi na itinatanim natin. Sabi nga ni sir, ayaw niya yung may magarabyadong tao, basta lahat ng tutulong sa'yo naabutan natin yan. Kaya ayun, salamat sir, at nagkaroon ng trabaho. So kahit pa paano, malaking bagay sa amin to, malaking bagay sa kanila. Hindi lang para sa akin, sabi ko nga sa inyo, para sa lahat. So yun, dun muna tayo sa pasahod sa gumawa sa bodega. At mamaya pag uwi, dun na lang natin iaabot sa bahay. So yun nga pala mga trops, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala. 27k subscriber na tayo, at syempre maraming salamat sa Team Mayor, dahil unang-una sila yung talagang nagtsitsaga na papaangat ng channel natin. Sila Sir Edo, sila Sir Ice, sa lahat po ng bumubuo ng Team Mayor, at advance happy first anniversary po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy nyo lang po, gawa po nung marami kayong napapasayang tao at marami po kayong natutulungang tao. Ayan, maraming salamat po sa inyo, at sa lahat po ng viewers natin na sumusuporta at nagtitiwala pa rin hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon na hindi nyo ako iniwan. Maraming salamat po sa inyo, at nakikita nyo naman po kung ano yung improvement na nangyayari sa buhay natin ngayon. Siyempre sabi ko nga, yung unang nakilala nyo ako sa kalamansian lang, so hanggang ngayon kalamansian pa rin, pero malaki po ang pagkakaiba noon saka ngayon, sobra. Kaya po ako lubos na nagpapasalamat sa inyo. Marami tayong nakilalang tao na kahit na hindi natin kaano-ano, nandyan pa rin at handang sumuporta sa atin. Kaya lubos po ang aking pasasalamat. Sa tubig pa lang nung kalamansi rito, tuyo na naman, no? Grabe talaga yung init. Ayun yung hose, tututok natin dito para matubigan yung mga laman. Madidiligan ulit natin ngayon, saka yung mga nanditong kalamansi na dali tuyo. Istisumbuhan kasi lupa, pero yung ilalim niyan ayun, basa. Yung sobra nating punla doon, makakaguhit pa tayo ng isang dayos dito. Kasi ano to 25 dayos pa lang to. Ang nakakwenta kasi talaga rito is 26 dayos. Kaya meron tayong sobrang punla doon. Hindi naman kasi parehas yung sukat niya, maliit doon, paluwang dito. Ayun na yung tubig, inaandar na ni paring Carlo para madiligan natin yung nandito saka yung halaman. Yung mga kalamansi doon nangadiligan na yun Tinuluyan na natin patubigan to, yung mga nasa ibaw na tuyo na to. Yung mga mangga, mga guyabano, atis, suha.
katrops, balik pasado alas 4 ng hapon. Ayan, nayari na nga silang magbuhos ng mga poste. Ayan, at yung asintada mataas na rin. Ayan na. Dahil araw naman ng Sabado, ayan, naglinis sila ng mga mixer. So maya maya mga katrops, pauwi na rin kami. At para mga pahinga sila. So siyempre tayo din para mapahinga. Tapos na tayo dito sa pagtatanim ng kalamansi rito sa unang block, saka dito sa pangalawa. So dahil may punla pa tayong natira, magdadayos pa tayo dito ng isa. Antabayanan ko rin kasi yung mga mahihinang kalamansi na makikita natin dyan, papalitan natin. Nakatapos na maglinis ng mga mixer, mga gamit. Pauwi na kami. Pahinga tayo ng konti ron, gawa ng pagkagabi. Sumisili pa tayo rito dahil yung mga gamit. Pero pag may bodega na mapapaglagyan ng gamit, kahit paano sitting pretty na tayo. Hindi na ganun ka-hassle na. Sa ngayon wala pang lagay, kaya minsan alas 8 balik tayo rito. Tapos sinusundan ko pa rin ng ng silip, kasi nga hindi na lang natin sasabihin yung oras kung anong oras. Mamaya may makatik-tik pa sa oras eh. So sa bahay ko na lang ibibigay yung kanilang pera, dahil yung perang naiwan sa amin nandun. Doon lang sa bahay pag may bibilin, saka lang ako kumukuha. Sigod na tayo. Yung motor ni Tol Nariel ay, pupuntahan nila sa sa Santa Rita. Gawa nung nasira nga, ayaw humila. So nanghiram lang ng kulong-kulong na isa para lang maiuwi yung mga gamit na iba. At yung mga makina naman nakapadlock, nakalock yung mga makina na nandun. Talagang hindi ka pa pwede mag-iwan ng gamit dito eh. Go na tayo. So ito mga traps yung sasahurin nung mga tao sa akin na. So bibigay ko na sa kanila. Hindi ko na rin papakita sa video kasi sinabi ko naman na kung magkano yung sahod nila. At sila nasa bahay na. Ihahatid ko na lang doon. Ayan. So muli mga traps, hanggang dito na lamang yung ating simpleng video. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa channel namin. Ayan, ingat po kayo palagi. Saan po kayo naroon. Maraming salamat po sa lahat.